Uumpisahan ko po ang pagtatanong. Ang unang katanungan po ay tanong ng maraming tao na hindi na po ito bago. Ang unang tanong po ay bakit marami na ang relihiyon sa ngayon? Good morning po sa lahat. Sa iyo, Sir Higi, sa mga sumusubaybay po sa programang ito. Ang tanong mo na yan, Sir Higi, tungkol doon sa kung bakit ang mga relihiyon ngayon ay dumadami. Tama na hindi lamang ngayon yung tanong na yan. Mahaba na ang dilakbay na panahon ng tanong na yan. Bakit napakaraming relihiyon ngayon? Hindi lamang sa ating bansang Pilipinas, kundi sa ibang bansa. At gusto ko ring ipaalam sa lahat na marami na ring mga leaders sa church ang sumubok na sagutin ang mga tanong na yan mula sa mga tao. Sinasabi ko ito dahil para patunayan lamang na hindi lamang ngayon yung tanong na yan. Nagpapatunay na ang tanong na yan na ngayon ay sasagutin ng iyong lingkod ay isa itong aklat na ito sa ating likuran ang magpapatunay na napakatandang tanong na ang tinanong mo, Sir Higi. At ang leader na ito, isa sa mga leader na ito, ang sumubok na ring tanungin o sumubok na ring sagutin ang tanong na yan, Sir Higi, si Milton Valentin. At ito ay nasulat ang kanyang aklat noong 1904. Kaya matanda na rin ito. At ayon kay Valentin Milton, ito ang kanyang sagot tungkol sa relihiyon. Okay. Sabi ni Milton Valentin, religion is rooted in man's nature and relations. Ang relihiyon daw ay umusbong yan dahil ito ang likas ng tao. Likas ng tao ito. Kaya hindi matakasan ng buong daigdig na halos punuin niya, mapuno ang daigdig ng relihiyon dahil the more na dumadami ang tao, dahil nature ng tao, ang religion, talagang dadami, ayon kay Valentin. At isa pa sa mga aklat na sumubok na ring sagutin ang tanong na yan ay itong si William Newton Clark. Ang aklat pong ito na ating pong gagamitin to answer that question is 18th centuries pa po ito. Itong si Clark. Kaya medyo matandang aklat na rin po ito. 18th centuries po siya. At tukunin natin ang kanyang pahayag tungkol po sa religion, Sir Ricky. Para naman mapunuan pa ang tanong ng marami. Ang sinasabi po dito ni Clark, religion is function of the invisible and
spiritual part of man. Yung hindi raw nakikita na bagay mula sa tao, yan ang kanyang bunga. Yung spiritual part ng tao, ang kinalabasan niyan, religion. Kaya bawat tao kasi ay may spiritual part sa kanyang buhay. Not only in physical part, but especially the spiritual part of man. Kung meron ito, ang sabi ni Clark, yan ay yung invisible. Ito yung part ng kanyang pagka-spiritual na tao. Kaya umuusbong ng napakarami ngayon ng religion. At ako naman, magbibigay ako, Sir Heike, ng kahit maikli lang, ng idea about why the religion is continuing, increasing to our nation. Ang sa akin, ang tao kasi ginawa ng Diyos na mananamba. Yan yung sa atin. Kung ang paggagawa ng Diyos sa tao ay isang mananamba, ay hindi malayo na magtatayo siya ng relihiyong 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hindi imposible na dadami pa sa mga darating na henerasyon dahil dadami pa rin ng tao. Yan ang dahilan kung bakit ang relihiyon na yun ngayon ay dumadami. Ganun lamang ay sa lahat ng mga mananambang ito na nagtatayo ng relihiyon, naghahanap ang Diyos ng tunay na mananamba sa espiritu at katotohanan. Ganun pa man, yung bagay na yan ay dumadami. Okay? Wala namang problema minsan. Pero pagka medyo itutok mo yung telescope mo, makikita mo yung malaking problema about the increasing of religions today. Nature ng tao. Ginawa ng Diyos ang tao bilang mananamba kasi. Kung gayon po, Pastor, ayon po sa inyong paliwanag, na may kakayahan po ba ang relihiyon na makapagligtas ng tao na katulad ng inaangkin po ng ilan na sila po ang tamang relihiyon, na kung kaanib ka po sa kanila ay ligtas ka, at kung hindi ka naman kaanib ay kabaliktaran na wala ka rin daw po ang kaligtasan? At ang pangangalawang tanong mo, Sir Ricky, kung may kakayanan pala ang tao at naging likas na niya ang magtayo ng relihiyon dahil ganun ang pagkagawa ng Diyos sa kanya, hindi na kumuhulugan na ang kanyang relihiyon na kanyang itatayo ay paraan ng kaligtasan. Ang tanong mo kanina kung may relihiyong makapagliligtas sa tao, ang pahayag ng Biblia wala, pero ang pahayag ng tao meron. Dahil may nagdideklara na ang relihiyong ito ang kaligtasan. Kung hindi ka miyembro ng iglesia na yan, hindi ka maliligtas. Kung miyembro ka dyan, siguradong ligtas ka. Hindi, Sir Ricky, hindi totoo yan. At ako ay lumalaban sa bayan na sasabihin ko, hindi totoo, walang kakayanan ang relihiyon na iligtas niya ang tao. Pakinggan mo ito, Sir Ricky. Kung ang tao ay walang kakayanang iligtas niya ang kanyang sarili dahil ang tao, ayon kay Pablo sa Roma chapter 3, verse 10, Roma chapter 3, verse 23, and Roma chapter 5, verse 12, itong mga bahaging ito ng kasulatan ng Roma ay napakatibay na proklamasyon ng Diyos
na ang tao, wala siyang kakayanan iligtas ang kanyang sarili. Dahil ang tao, pagsilang niya, makasalanan siya. Walang matuwid. No, not one. Sa verse 23, lahat ay nagkasala. All have sinned. Chapter 5, verse 12, at dahil sa kasalanan, ang kamatayang espiritual, dumaan lahat sa tao. Kung ang tao ay walang kakayanan na iligtas ang kanyang sarili, how much more yung religions na kanilang itatayo. At gusto kong malaman po ng lahat ng mga nanonood at tagapakinig, bago si Kristo, 400 years before Christ, ito yung tinatawag nating intertestament period o mas kilalang 400 silent years. May mga matatandang relihiyon dito. Ang isang babanggitin ko dito, si Reiki, na matandang relihiyon ay ang Pharisees. Ang relihiyong Pharisees ay naitayo sa panahon na yan bago si Kristo. At isa sa pagpasok mo sa New Testament, pagka nagbasa ka na dyan sa Matthew, mababasa mo na yung mga relihiyong ito na matitibay at napakayabong na mga relihiyon. At isa sa mga kilalang membro sa relihiyon na yan ay si Nicodemus. You remember that Nicodemus in chapter 3 verse 1? One night, Nicodemus, tama ba chapter 3 verse 1? One night, Nicodemus went, visited Christ, at nagtanong siya tungkol sa bagay na yan. How a man can be saved? Right? Itong relihiyon na ito na matagal na, hindi aminado sila na ang kaligtasan na yan ay wala sa relihiyon. Kaya nga si Nicodemus pumunta kay Jesus na ating Panginoon. At pagka nabasa mo na doon sa noong si Jesus ay namatay, si Nicodemus, dahil naging isang mananampalataya si Nicodemus na, sumunod na kay Jesus. Isa si Nicodemus na miyembro ng relihiyon na yan, ng Pharisees, isa siya sa nagbaba sa katawan ni Kristo. And one day, ilang mga taon lang ang nakalipas after death, itong isa sa mga, anong tawag ko dito? Killer na miyembro ng Pharisees na ito na si Pablo, si Saul. Sinabi niya ang katotohanan na wala na siya doon sa relihiyon na yan, na kahit ang relihiyon na yun na sinasabi niya ay napaka-striktong relihiyon ng lahat ng relihiyon ng mga Hudyo, ang sabi niya ay tinawag ako ng Diyos mula doon sa relihiyon na yan. Nagpapatunay lamang na ang relihiyon na ito ni Pablo at ni Nicodemus walang kakayanang magligtas ng tao. Matanda na yung relihiyon na yan. Babasahin natin doon sa Gawa. Try natin. Gawa chapter 26. This is the proven facts about this religion, the old religion, the Pharisees. Pero ang sabi ni Paul, from that religion, God called him to preach the salvation. Chapter 26 ng Gawa, verse 5. And, unahin ko sa verse 4, my manner of life, ang sabi niya nung siya ay hinakatulan ni King Agrippa, my manner of life from my youth, which was as the first among mine own nation at Jerusalem. Alam lahat ng Hudyo kung anong klaseng tao ako, which knew me from the beginning. If they would testify kung kanila akong papatutuhanan, that after the most straightest sect of our religion, I live a Pharisee. Siya ay isang Pariseo. Pero sinasabi niya, tinawag siya ng Diyos from that sect. Sapagkat alam niya, at alam ng Diyos, at ipinahayag ng Diyos sa kanya,
na walang kaligtasan diyan. Galatians chapter 1, mababasa po natin doon na sa verse 13 at 14 na tinawag siya ng Diyos mula sa relihiyon na yan na napaka-stricto. Nagpapatunay lamang si Ricky na walang kaligtasan. Kahit yung matandang relihiyon, kahit mas lalo na ngayon. Kung sabihin mo ngayon si Ricky na ang relihiyon mo, na itinayo mo 1914, 1944, or 18th centuries, kung yun nga hindi naging sapat, yung mga naunang relihiyon bago si Kristo, how much more yung ngayon lang na itatag? Kung makapagliligtas ang relihiyon mo, si Ricky, 19th centuries lang ang relihiyon mo, paano na yung mga taong nauna na? Di wala ng kaligtasan? Kung ngayon lang yung kaligtasan na yan na sinasabi mong relihiyon mong nakapagliligtas. Kaya sinasawat ako ang nagpapahayag na ang kanilang relihiyon ang makapagliligtas. Dahil una sa lahat si Ricky, bago ko makalimutan, 33 after death, itinatag ng Diyos ang pundasyon ng kaligtasan. That is the proclamation of Paul. In chapter 3, 1 Corinthians, first century na itatag ang kaligtasan si Ricky. Late ka na ngayon kung idideklara mong ang relihiyon mo ay kaligtasan ng tao. Late ka na. First century nandito. Kahit pa ngayong bago ni si Kristo ang relihiyon, hindi pumasa. Verse 10, chapter 3. According to the grace of God, which is given unto me, saith Paul, a wise master builder, I have laid, itinayo ko na ang pundasyon, at walang ibang pundasyon o tao na magtatayo nito dahil naitayo na. Verse 11, for other foundation can no man lay than that is laid. Naitayo na yan. Kaya wala nang pwedeng pang magtayo pa, which is Jesus Christ. Sabi ni Paul, yung paghihirap ni Kristo, yung kanyang kamatayan na kanyang pagkabuhay, yun naman ang itinayo ng Diyos si Ricky na kaligtasan ng tao. Walang naipundasyon na kaligtasan ng tao na relihiyon. Si Jesus ang namatay para sa kaligtasan natin. Sabi nga ni Pablo sa 1 Timothy chapter 2, 4 and 5, gusto ng Diyos na ang lahat ay maligtas at makaalam sa katotohanan. Kaya naman, wala nang ibang namamagitan pa sa tao at sa Diyos tungkol sa kaligtasan, kundi si Jesus lamang ang mediator dito. Walang namamagitang relihiyon si Ricky para sa kaligtasan ng tao. At para madagdagan pa at maitulak natin na totoo yung sinasabi natin, in the book of John chapter 5, verse 11, and this is the record. Ito ang patotoo sa Ricky. That God hath given us eternal life. O yan. Ang Diyos, binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan na ito ay naka sa anak. And this life is in His Son. Wala sa relihiyon. Si Ricky, nasa anak ang relihiyon. Next, he that hath the Son hath life. And he that hath not the Son, hath not life. Kung wala sa iyo si Jesus, walang buhay na walang hanggan. Pero pagka si Jesus nasa buhay na isang tao o si Ricky, nasa kanya ang buhay na walang hanggan. Walang nababanggit ang Biblia na pagka meron ka sa relihiyon at ang relihiyon ay meron sa iyo, ligtas ka. Si Jesus ang kaligtasan. Alam naman natin na walang kaligtasan ng buong daigdig. Diba si Ricky? Walang kaligtasan ng buong daigdig. Kaya sinasabi ng Panginoon Jesus, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Kaya ang sino mang sasampalataya
ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil ang buong daigdig walang buhay na walang hanggan. Kaya ibinigay niya ang kanyang anak. And whosoever believe it in the Son, hath life. Did not say the Bible na pagka meron kanyang sarili yun, ligtas ka. Kaya walang kaligtasan sa relihiyon. Kung ganun po, Pastor, ano po ngayon ang dapat gawin ng tao? Dahil wala naman po palang kakayanan ang relihiyon na makapagligtas. Ano po ngayon ang dapat gawin ng tao upang magkaroon siya ng kaligtasan? At kung ang tanong mo, Sir Ricky, kung dahil wala naman palang kakayanan ang relihiyon na makapagbigay ng buhay na walang hanggan, ano ang dapat gawin ng tao? Ang dapat gawin ng tao ay saliksikin niya ang kanyang sarili, si Ricky. Saliksikin niyang mabuti ang relihiyon na kanyang kinaaniban kung ito ay tama. Dahil ang tamang relihiyon ay nagtuturo na mahalin mo ang iyong kapwa-tao gaya ng iyong sarili. At ang relihiyon na tama ay nagtuturo sa kabanalan na kailangang iwasan natin ang magkasala. Iwasan, si Ricky, ang magbisyo, katulad ng uminom ng alak, katulad ng manigarilyo, katulad ng magsugal, pumatay, magchismis. Lahat ng mga masasamang bagay na ito ay itinuturo ng tamang relihiyon. Kaya kung ano ang dapat gawin ng tao, ay saliksikin niya ang kanyang relihiyon. At liban dyan, si Ricky, humingi siya ng tulong sa Diyos. Manalangin siya sa Diyos at sabihin niyang, Panginoon, tulungan mo ako, itulak mo ako dun sa tamang relihiyon na makapagtuturo sa akin kung paano kita sasambahin, kung paano kita paglilingkuran. At pangatlo na dapat gawin ng tao, and my advice, ay huwag isandal ng tao ang kanyang kaligtasan sa relihiyon. Ang hanapin nila ang relihiyon na nagtatama o nagtuturo ng tama. That's all, si Ricky. Sana naintindihan mo ito. At ganun din po ang mga tagapakinig natin at nanonood sa gawain ng Light of Truth Ministry. Pagpalain po kayo ng Diyos. Hanggang sa muli. Sa ngalan ni Jesus nating Panginoon.